we need to fix broken things. Kailangan natin ayusin yung mga sirang bagay. When a car breaks down, we go to our car mechanic. Kapag nasira yung kotse, pupunta tayo dun sa nag-aayos ng kotse. When you're sick, you go to the hospital. Kapag ikaw may sakit, pupunta ka sa ospital. When you're hungry, you go to Benji. Kapag ikaw ay nagugutom, punta ka kay Deacon Benji. If something is broken, you go to Tito. Kapag may nasira, punta ka kay Tito. If you need an interpreter, you go to Ace. Pag kailangan nyo ng interpreter, punta kayo sa akin. Amen? Amen. But what do we do when our spirit is broken? What do we do? Pero anong ginagawa natin kapag yung ating espiritu ay sira? What do you do when your heart is broken? Kapag yung ating puso ay wasak? Where do you go? Saan kayo pumupunta? Do you go to Tito? Punta ba kayo kay Tito? Do you go to Benji? O kay Deacon Benji? Where do you go when your heart is broken? Saan kayo pupunta pag ang inyong When your puso ay spirit is wasak? broken. That's what we're talking about today. What is evangelism? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang evangelism? Evangelism is about fixing, healing. Yung evangelism, ito ay tungkol sa pag-aayos at We pagpapagaling. cannot talk about evangelism unless you personally have experienced the gospel. At hindi natin pwedeng pag-usapan yung evangelism kung ikaw mismo hindi mo naranasan yung Remnants, gospel. what's the meaning of the word gospel? Ano yung ibig sabihin ng salitang gospel? Good news. Amen? Good news, Amen? magandang balita. I'm going to have a chance to go give a message at Hope Christian School. Ako yung bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng mensahe doon sa Hope Christian School. I've been trying to get into that school for a long time. At matagal ko nang sinusubukan na makapasok doon. But they don't want some random missionary coming in there giving a message. Pero ayaw nila ng mga random lang na misyonaryo na magbigay ng During mensahe. Philcore, we're going to go give a message there. Pero ngayong Philcore, magbigay tayo ng mensahe doon. And I'm going to ask the kids this At question. tatanungin ko yung mga estudyante ng tanong na Anybody ito. know the meaning of the word gospel? At meron ba sa inyo nakakalam ng ibig sabihin ng Someone gospel? might raise their hand. Good news. At maaaring yung iba ay magsabing, Can somebody tell me the meaning of the word Christ? at maaari nyo ba sabihin sa akin ang ibig sabihin ng Christ? What are the 3 offices of Christ? Ano yung 3 offices ng Kristo? What is it? Ano yun? Prophet, priest, and king. Amen? The anointed one. Amen? Yung anointed one. Why is this so important? Bakit ito mahalaga? Because Jesus is the Christ whom God sent to fix the broken souls of mankind. Dahil si Jesus ang pinadala ng Diyos upang ayusin yung wasak na kaluluwa ng With mga your tao. broken heart, no matter where you turn, you cannot find healing. Kung ikaw yung puso mo ay wasak, kahit saan ka tumingin, Your hindi ka friends makahanap ng cannot heal you. kagalingan. Yung kaibigan, hindi ka kayang Your pagalingin. loving family cannot heal you. Yung iyong pamilya, hindi ka kayang pagalingin. Your own mother, your own father cannot heal you. Yung iyong sariling magulang, hindi ka kayang pagalingin. Our broken soul can only be fixed through Jesus Christ. Yung ating wasak na kaluluwa ay maaaring maayos lang kay Jesucristo. What is evangelism, guys? Ano yung evangelism? It's personally receiving healing. That is evangelism. Ito yung personal na makatanggap ng kagalingan. What is evangelism? Ano yung evangelism? It's relaying that healing to somebody else. Ito yung may relay natin yung kagalingang ito sa ibang mga tao. That is evangelism. Ito yung evangelism. I told you the word gospel and evangelism comes from the same root word. At nabanggit ko sa inyo na yung gospel at yung evangelism, ito ay nagsimula sa isang salita. It's the one and the same. Ito ay pareho. Meaning as you enjoy gospel, evangelism will take place. Ibig sabihin, pag na-enjoy mo yung gospel, yung evangelism ay magaganap. Because there are so many people who are spiritually suffering. Dahil maraming tao na naghihirap sa spiritual. So many people mentally suffering. At maraming tao ang nahihirapan sa kanilang mental. So many people with severe anxiety. At maraming tao yung meron silang pagtatakot Severe depression. at depression. The more they look happy and the more they act happy, it is bigger chance that they have a deep-seated sickness. At the more na sila ay nagmukhang masaya, ay mas malaki yung chance na meron silang malalim na sakit. We don't have to look far, guys. Hindi natin kailangan tumingin sa There malayo. are many people around our lives At maraming tao sa lugar natin who are suffering. ang nahihirapan. And like I said, when a car is broken, we go to the car mechanic. At kung kapag nasira yung sasakyan, tayo pupunta dun sa nag-aayos ng When you sasakyan. break an arm, you go to the hospital. At kung naputulan ka, nabalian ka ng If kamay, you punta have a ka sa ospital. toothache, you go to the dentist. Kapag masakit yung ngipin mo, punta ka sa dentista. But when there's spiritual suffering, there's no one who can heal you. No one. Pero kapag merong spiritual na paghihirap, walang ibang makakapagpagaling sa iyo. Only Jesus Christ. Tanging Amen? si Jesucristo.
That is the evidence all of you must have. Ito yung ebidensya na dapat bawat isa sa atin ay meron. So many people suffering from old scars. At maraming tao yung naghihirapan sila dahil sa mga nakaraang scars. Scars in their hearts. Scars sa kanilang puso. Problems from long time ago. Yung mga problema ng mga nakaraan pa That has been bothering them for a very, very long time. na nagbabother sa kanila ng mahabang panahon. People say in the world, time heals. At sinasabi sa mundo na yung panahon ay nagpapagaling. You may forget. Paaring makalimutan That mo. doesn't mean healing. Pero hindi ibig sabihin ay magaling ka na. Something similar will happen in your life. At parehong bagay yung mangyayari sa iyo. And that sickness will come right back up. At yung sakit na yon ay muling magbabalik sa iyo. Because it's deeply imprinted in your soul. Dahil ito ay malalim na nakatanim sa iyong You kaluluwa. have to change all of your scars into evidence. Kailangan mong ayusin lahat ng iyong mga scar, baguhin mo ito bilang ebidensya. Satan, knowing all these scars, will never leave you alone. Never. At si Satanas na alam yung scars na ito, hindi kanya iiwan. Because he knows, oh, if I throw this scar at you, he's gonna fall down. Kasi alam niya na kapag binato ko to sa kanya, ikaw ay If I babagsak. bring this little issue in their lap, they're gonna fall down. Kapag dinala ko sa kanya yung issue na ito, siya ay babagsak. What is that area Satan is attacking you through? Ano yung area na ito na inatakay ka ni Satanas? You have to receive healing, guys. Kailangan mo makatanggap ng kagalingan. What kind of worries? Anong klaseng About pag-aalala? my future worries. Tungkol sa aking hinaharap. They're stuck in their past. Sila ay na-stuck sa kanilang nakaraan Never received answer from their past. at hindi sila nakatanggap ng kasagutan sa kanilang nakaraan. So they live their day-to-day life in worry, Kaya yun namumuhay sila araw-araw ng may pag-aalala in suffering. na merong kahirapan. Every day worrying about their future. At araw-araw nag-aalala tungkol sa kanilang We hinaharap. must resolve these kind of problems in our Kailangan lives. nating resolbahan yung ganitong problema sa ating buhay. God wants you to be a witness of this evidence. Nais ng Diyos na tayo maging saksi ng ebidensyang ito. Amen? Amen. So don't be afraid of problems you're going through. Kaya huwag tayong matakot sa problema na pinagdadaanan natin. Because with us, there is an answer. Kasi merong sagot para sa atin. Non-believers who are separated from God, they don't have an answer. Yung mga hindi mananampalataya na hiwalay sa Diyos, wala silang These are ebidensya. absolute problem in their lives. Ito ay sobrang problema sa kanilang buhay. But to us who are children of God, Pero tayo, anak tayo ng Diyos. to us who have the answer that Jesus is the Christ, Tayo na merong sagot na si Jesus ang Kristo. we can turn all these problems into amazing evidence. Pwede nating gawin yung mga problemang ito bilang pambihirang ebidensya. Meaning healing will never take place unless we change our wrong imprints. Ibig sabihin yung kagalingan ay hindi magaganap hanggat hindi natin binabago yung ating mga maling naka-imprint sa atin. You think you were doing all these things for healing, At inisip natin, ginagawa natin lahat ng bagay para but it's gumaling. just changing clothes. Pero ito ay parang nagpapalit lang ng damit. I mean, you work all day, Ikaw ay nagtrabaho ng you sweat marami. all day, At ikaw ay pinawisan. you got your clothes all dirty, At nadumihan yung damit mo. and you just change clothes. At nagpalit ka lang ng damit. What's gonna happen to you? Ano mangyari sa'yo? That clothes is gonna be dirty again. That's what's Yung damit na ito na pinalit mo ay magiging marumi ulit. What do you gotta do? Anong kailangan mong gawin? Kim, what do you have to do? Anong kailangan mong gawin, Kim? Do you know what to do? Anong gagawin mo? He knows what to do. To stay awake during message time, he knows what to do. What do you gotta do? Anong kailangan mong You gawin? gotta take a shower. Kailangan mong mag-shower. You gotta finish the root cause of the problem. Kailangan mong alisin yung pinagmula ng problema. Once you change the root cause of the problem, then all these external problems will receive healing. Kapag inalis mo yung pinagmula ng problema, yung mga ugat nito ay We mawawala. have to change the wrong imprints in our life. Kailangan nating baguhin yung maling imprint na Are you katatak sa ating guys child of buhay. God? Kayo ba ay anak ng Diyos? Amen? Amen. Are you child of God? Kayo ba ay anak ng Diyos? Only thing left is change your wrong imprints. That's all you Ang have to do. natitira na lang ay baguhin natin yung ating imprint. Are you a child of God? Kayo ba ay anak ng Diyos? I'm telling you, don't worry about this. Huwag kayong mag-alala. You think God doesn't know your future? Tingin nyo ba hindi alam ng Diyos yung You inyong think God doesn't hinaharap? have an amazing plan for your future? Tingin nyo ba wala siyang pambihirang plano sa inyong Your hinaharap? past? You think God did not have an amazing plan for your past? At wala bang plano ang Diyos sa iyong nakaraan? Do you think God wants you to suffer? Is that what God's plan is? Nais ba ng Diyos na ikaw ay maghirap? Absolutely not. Hindi. He wants you to be a witness within that problem. Gusto kanya maging saksi sa problemang He yun. wants you to have evidence because of that problem, At gusto niya magkaroon ka ng ebidensya dahil sa so that problemang you yun. can help so many other people. Para makatulong ka ng maraming tao. Through these problems, God wants you to experience the power of the gospel. That's what He Sa wants from pamagitan you. ng problemang ito, gusto niyang maranasan mo yung kapangyarihan ng gospel. So that you can truly know and
experience the love of God in your life. Para malaman mo at maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyong All buhay. your sufferings will turn into evidence. Lahat ng iyong kahirapan, ito ay magiging ebidensya. First step of evangelism is personal healing. Ang unang step ng evangelism ay yung personal na kagalingan. Amen? Amen. Personal healing, guys. Yung personal na kagalingan. I cannot help somebody if I'm not receiving healing. I Hindi ko cannot. kayang tulungan ng iba kung hindi ako makatanggap ng kagalingan. Personal healing. How does that happen? Paano yun nangyayari? Changing the wrong imprints into my life. Ito yung baguhin yung mga maling imprint ng What ating do we need to buhay. change it into? Ano yung kailangan baguhin ito? Jesus is the Christ answer to all my problems. Si Jesus ang Kristo, sagot sa lahat ng aking problema. Jesus is the one who guides me into victory. Si Jesus yung naggagabay sa akin sa katagumpayan. Jesus is the Christ who crushed the serpent's head. Si Jesus ang Kristo na nagwasak sa ulo ng Satanas. Tapos na. Amen? Tapos na. This is the imprint we need to have. Ito yung imprint na dapat meron tayo. I mean, think about it. This is what needs to be imprinted in our whole heart. Ito yung kailangan may tanim sa ating puso. The more areas in our heart that are not imprinted with this gospel, that's where Satan attacks. At yung habang mas marami na yung area ng puso natin na hindi nakatanim yung gospel na ito, maraming punteriya si Satanas. Amen? Amen. All right, let's look at number 1. What is evangelism? At ano yung evangelism? So we're talking about evangelism, guys. So, pinag-usapan natin ang evangelism. What is it? Ano yun? Is it going out talking to people about God? Ito ba yung paglabas at magsabi patungkol sa I Diyos? see those the what do you call it? Those speakerphone preachers in the street here, and sometimes in the in Junction 1 area. At minsan nakita ko yung mga nagpipreach doon sa may junction. I don't know what they're saying, but I know they're saying something about God. At hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila, pero alam ko nagsasabi I sila mean, patungkol sa Diyos. what is evangelism? Ano ba yung evangelism? That's a form of evangelism too. Yun ay evangelism din naman. But what really is evangelism? Pero ano ba talaga ang evangelism? It is resolving original sin. That is evangelism. Ito yung pagresolba sa orihinal na kasalanan. What is original sin? Ano ba yung orihinal na That kasalanan? every single one of you born in this room, in this world, is born with original sin. Na bawat isa sa atin na narito sa kwartong ito at sa buong mundo ay tayo ay pinanganak ng mga You kasalanan. did not do this, you're born with it. Tayo ay hindi natin to ginawa, tayo ay pinanganak na meron ito. Everyone after Adam and Eve born with the sin of Adam. At bawat isa na ipinanganak pagkatapos ni Adan at ni Eva, sila ay makasalanan. That's why everybody is slave of Satan the moment we are born. Pero kaya tayo ay slave ni Satanas And no nung matter tayo ay pinanganak. what you do, no matter how much you try, we live a life like hell, we die and we go to hell for eternity. At kahit anong gawin natin, tayo ay mamamatay at pupunta sa impyerno ng pangwalang What is hanggan. evangelism? Ano yung evangelism? Resolving that original sin. Ito yung pagresolba sa orihinal na kasalanan na ito. How? Paano? Through Jesus Christ. Sa pamagitan ni Jesucristo. He came as the true prophet, Siya ay dumating bilang tunay na propeta opened the way for us to meet God. at binuksan yung daan He patungo sa came as the Diyos. true priest. At dumating siya bilang tunay na He died for all of our sins. at namatay para sa ating mga He came kasalanan. as the true king, Siya ay dumating bilang tunay na hari destroyed the authority of Satan. at winasak ang otoridad ni Satanas. His name is Muhammad. Pangalan niya ba ay Muhammad? His name is Ang pangalan niya ay Pastor Tom. Pastor Tom? His name is Jesus. Ang pangalan niya ay Jesus. So we confess you are the Christ, the Son of the living Kaya God. ipinapahayag natin na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Amen. What is evangelism? Ano yung evangelism? It is changing our faith. Ito yung pagbabago ng ating faith. Do you know what faith is? Alam niyo kung ano yung faith? Faith means you cannot run away from it. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng tumakbo dito. You were born into a faith. Ikaw ay pinanganak doon sa isang You live according to sitwasyon, your faith. at ikaw ay namumuhay And ayon you sa iyong die according to sitwasyon, your faith. at ikaw ay mamamatay ng naayon What sa is iyong evangelism? at ano yung evangelism? Changing that faith. Yung babaguhin natin yung ating Because we destinasyon. born into the faith of slave to Satan. Dahil tayo ay pinanganak na alipin ni Satanas. We are born into a faith of suffering as a slave of Satan. At tayo ay pinanganak na nandoon sa kahirapan dahil tayo ay alipin ni Satanas. We are born to die as a slave of At Satan. tayo ay pinanganak upang mamatay bilang alipin ni Satanas. That's the faith God changed through Jesus Christ. Ito yung ating destinasyon na binago ni Jesus. To that we say what? At kaya We dahil say dito what? sinasabi natin ano? I know, but because it's tapos na, you say what? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Right? Don't say tapos na to Jesus.
You say what? Thank you. Sabi natin, thank you. Salamat. Thank you, Jesus. Salamat, Jesus. You know what I mean? Ano yung ibig ko sabihin? He has saved you from this faith. Ikaw ay niligtas niya mula sa destinasyon na ito. Have you really thought about that? Naisip niyo ba yon? Think about it. Isipin niyo. Think about it, guys. Isipin natin. The moment you understand the value of this, that's when true healing takes place. Kapag naunawaan natin yung kahalagahan nito, doon magaganap yung tunay na When you evangelism. understand the value of this, everything looks very, very tiny. Kapag naintindihan natin yung halaga nito, lahat ng bagay ay magiging mukhang maliit. What people try to lie, cheat, and kill to achieve, to you, it looks like rubbish. Rubbish. Yung mga bagay na nagsisinungaling yung mga tao at pumapatay para lang makuha. You Para love sa'yo ito this ay rubbish so much? Here, take it. Here, take it. ito ay para sa iyo parang basura lang. I have more. Here, take it. At marami pa ako nito. You Kunin hold mo. only onto the gospel. At ikaw yung mahawak lang sa gospel. Amen? Amen. Understand the value of this. You will have amazing strength in your life. At pag naunawa natin yung kahalaga nito, magkaroon ka ng What is lakas. evangelism, guys? Ano yung evangelism? It is changing all of our spiritual problems. Ito yung pagbabago ng ating spiritual na problema. Gospel has set us absolutely free. Yung gospel yung magpalaya sa atin. You know, trying to change myself is what we call religion. Yung subukang baguhin yung sarili, ito ay tinatawag na You relihiyon. can't change yourself. Hindi natin kayang baguhin yung ating Have you sarili. tried to change yourself? Kaya niyo bang baguhin yung inyong sarili? It's impossible to change yourself. Ito ay imposible yung baguhin yung inyong sarili. So what do? At kaya ano yung We ginagawa natin? enjoy and change the imprint. Ito yung ini-enjoy natin at binabago yung ating You imprint. enjoy the gospel Ni-enjoy natin yung gospel. and let God give you healing in your life. At binigyan sa inyo ng Diyos yung kagalingan sa inyong buhay. Amen. Amen. You really need to experience all of answers coming as you experience this. At kailangan nating makita na lahat ng sagot dumarating kapag naranasan natin ito. You know, some people say, "Oh, I tried. At may mga nagsasabi na, sinubukan ko naman. Exactly, you tried. At tama, sinubukan mo. That is religion. Yun ay relihiyon. We have to enjoy gospel, which is the one and only answer. Kailangan nating i-enjoy yung gospel na natatanging kasagutan. Thanksgiving, healing will take place in At your yung life. pasasalamat at kagalingan ay magaganap sa iyong This buhay. is evangelism, guys. Ito yung evangelism. Amen? Amen. Then why is evangelism everything? At bakit naging lahat ng bagay ang evangelism? If true healing is what evangelism is, why is it everything? Why is it so important? Ang tunay na kagalingan ay ang evangelism. Bakit ito mahalaga? Because only through evangelism can we be free from Satan. Dahil tanging sa evangelism, tayo ay mapapalaya mula kay Satanas. I'm telling you, only your faith and enjoyment of the gospel can free you from Satan. Tanging yung enjoyment natin, yung pananiwala natin sa What's gospel, the yung magpapalaya language, sa kay Satanas. native tongue of Satan? What is it? Ano yung kanyang yung lengguwahe ni It's Satanas? called lying. Ito ay ang Dividing. pagsinungaling at pagwawatak-watak. Right? Causing issues and problems. That is what Satan does. Yung gumagawa ng mga issue at problema, yun How yung do ginagawa ni you stand Satanas. free from that attack of Satan? At paano tayo magiging malaya sa ataking ito ni By Satanas? enjoying the gospel. Sa pamagitan ng pag-enjoy ng gospel. Why is evangelism everything? Bakit yung evangelism ay lahat ng bagay? Because only through the gospel can you be free from the culture of Satan. Dahil sa pamagitan ng gospel, ikaw ay magiging malaya sa kultura ni Satanas. Most people can't even distinguish the culture of Satan. At maraming tao hindi nila malaman kung ano yung kultura ni Satanas. Right? Go to your school. Kids cannot even distinguish the culture of Satan. Punta kayo sa inyong eskwelahan, yung mga bata hindi nila ma-identify Oh, yung this is kultura what ni everybody Satanas. does. Ito yung ginagawa ng marami. This is what kids do. Ito yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Do you know if you go into art schools, universities in America, in Europe, you know what the professors tell you to do? Pag pumunta kayo dun sa art school sa Amerika, ano sasabihin sa Especially inyo? music, especially art. Lalo na sa music at saka sa art, You have to smoke marijuana. kailangan mo daw mag-smoke ng You marijuana. have to do drugs Kailangan ka mag-drugs to you go into subconsciousness, para ikaw ay makarating doon sa iyong subconscious. and that creativeness comes out and create art. At yung creativity mo ay lalabas at ikaw makagawa ng music. art at music. Right? It's the culture. Most people can't even distinguish it. At ito yung kultura. If the remnants cannot have the power to overcome culture, what's going to happen? Kung hindi kayang lampasan ng mga remnant yung kultura, anong mangyayari? We're going to be part of the culture. Tayo ay magiging bahagi ng kultura. God wants you to what? Change the culture. Gusto ng Diyos na baguhin mo yung kultura. That's why in the Bible it talks about idol worship.
Kaya sa Biblia ito ay It talks about shamanism. tumutukoy sa It idol talks worship about at shamanism religion. at relihiyon. This Satan culture that control that whole town. Yung kultura ni Satanas na nagkokontrol ng buong taon. I mean, think about what is the culture that controls Palawan? What is it? Ano yung kultura na kumokontrol sa Palawan? What's the culture that is controlling your family? What Ano is it? yung kultura na nagkokontrol sa iyong pamilya? What's the culture that's controlling your school? Ano yung kultura na nagkokontrol sa iyong school? Remnants, we need to open our spiritual lives and truly see what God wants us to do. Kailangan nating buksan yung ating spiritual na mata at makita kung ano yung nais ng Diyos Only para sa through atin. evangelism can we change the culture. Tanging sa evangelism, mababago natin ang kultura. What is evangelism? Why is it so important? Bakit ito napakahalaga? It is so important because it is the way to be free from mental problems. Ito ay napakahalaga dahil ito lang yung pwedeng magpalaya sa atin mula sa mental na problema. What is mental problem? Ano ba yung mental na problema? People are suffering in their minds. Yung mga tao ay nahihirapan sa kanilang kaisipan. You know, we know what physical agony is, right? Alam natin yung physical na kahirapan. Carry something heavy up and down the stairs, you experience what physical agony is. Kapag ikaw ay nagbuhat ng mabigat at ikaw ay umakyat baba sa hagdan, maranasan mo yung physical na But carry kahirapan. that worry and anxiety in your mind all days, you will experience what mental anxiety is. Pero kapag dinala natin yung kahirapan na yun sa ating isip ng buong maghapon, maranasan natin yung yung problema sa kaisipan. How do we set free from mental suffering? Paano tayo makakalaya dito? Jesus said it simply. Sabi ni Jesus, He said, "Come to me, all you who are weary and heavy burdened, and I will give you rest." sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin ng mga nahihirapan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Amen. Hold on to the gospel, guys. Hawakan natin yung Believe gospel. into the word of Jesus Christ. At tayo humawak sa salita ni Healing Jesus. takes place as you change the wrong imprint. At yung kagalingan ay dumarating kapag binago natin yung maling kaisipan. If you eat garlic, your breath is going to smell like Garlic. garlic. O ikaw kumain ng garlic, yung You hininga ay don't want to maging amoy kiss your garlic. wife after eating garlic, At ayaw yung asawa mo na halikan mo siya. right? You know what I mean? Ano What yun? you carry is going to be the things that come out of your life. Kung ano yung daladala mo, ito yung lalabas sa iyong buhay. What is that inside your heart right now? What is it? Ano yung nasa loob ng iyong puso ngayon? Change it into the right imprint. What is it? Baguhin natin ito sa tamang imprint. Gospel, Gospel. evangelism. Evangelism. Amen? Amen. For the glory of Jesus Christ. Para sa kalwatian ni Kristo. Reaching for the heavenly reward. At tayo ay umabot doon sa Being the makalangit na reward. evangelist. At maging isang evangelist. Put those things in your hearts. I'm telling you, amazing answers will come. Ilagay natin yung sa ating mga puso at sinasabi ko sa inyo, yung pambihirang sagot ay darating. Why is evangelism important? Bakit mahalaga ang evangelism? It is being free from physical problems. Ito ay pinalaya sa pisikal na problema. You know, some people have physical problems from birth. They have physical defect. Yung maraming tao na merong pisikal na karamdaman sa kanilang You know, pagkapanganak. God has a special plan for those kind of families. At merong espesyal na plano ang Diyos sa mga But pamilyang ito. some suffer from evil spirits. At yung iba naman ay nahihirapan sila sa mga evil spirits. You know, what is a physical blessing? What is that? Ano yung pisikal na pagpapala? Is it receiving healing from the physical suffering you're going through? Ito ba yung makatanggap ng kagalingan doon sa ating pisikal na pinagdadaanan? Of course, that is part of physical healing. At ito ay bahagi ng, siyempre, ito ay bahagi ng But pisikal na I kagalingan. believe true physical healing is you being physically used for the glory of God. Pero para sa akin, yung pisikal na kagalingan, ito yung ikaw ay pisikal na nagagamit para sa kalulatian ng Diyos. Amen? Amen. Physically being used for the glory of God. Ikaw ay pisikal na nagagamit para sa kalulatian ng So Diyos. many physically perfectly fine are not being used for the glory of At God. maraming pisikal na perpekto ang kanilang katawan, pero hindi sila nagagamit ng So Diyos. many sweat and work hard for the kingdom of Satan. At maraming tao na nagtatrabaho at pinapawisan para sa kaharian ni Satanas. But for you to be used for the glory of God is the greatest blessing. Pero ikaw, upang magamit sa kaharian ng Diyos, ito ay pambirang pagpapala. What is evangelism? Why is it Evangelism? everything? Because it's free from eternal death. Ito pinalaya tayo mula sa walang hanggang kamatayan. It says in Hebrew 9:20. So let's read it together. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. You live for physical things all your life. Tayo ay nambuhay sa pisikal na bagay sa buong buhay natin. Every man will die. At lahat ng tao ay mamamatay. After death is a judgment. Pagkatapos ng kamatayan ay judgment. What is the judgment going to judge? At
ano yung judgment kung Have you put your faith in Jesus Christ? at ikaw nilagay mo ba yung iyong pananampalataya kay Kristo? Only through true evangelism can we save a person from eternal death. At tanging sa tunay na evangelism, maliligtas natin yung mga tao sa walang hanggang kamatayan. Into eternal salvation. At patungo doon sa walang hanggang kaligtasan. So salvation is not temporary. Yung ating kaligtasan ay hindi It's temporary not momentary. o samantala. Once you believe and accept Jesus Christ, it is eternal. Kapag tayo ay naniwala at tumanggap kay Kristo, ito ay pang walang hanggan. Amen? Amen. Eternal blessing. Ito ay walang hanggang pagpapala. Why is evangelism everything? Bakit evangelism ay lahat ng bagay? It is being free from generational problem. Ito ay tayo pinalaya mula sa generational problem. Finishing generational spiritual curse with the gospel that I enjoy. Tinapos yung sumpa ng ating henerasyon mula sa gospel na na-enjoy Have you natin. ever said that to yourself? At nasabi mo na ba yun sa iyong sarili? I'm never gonna be my mom or my dad. Hindi ako magiging kagaya ng aking nanay o ng aking tatay. They usually grow up being the same person. At karamihan sa kanila, lumaki na parehong tao. I'm not saying anything about your parents. I'm not saying At wala akong sinasabi tungkol sa inyong magulang. I'm sure they're lovely people. At alam ko naman na sila ay I'm mga... talking about spiritual things here. Ang sunukoy ko yung spiritual To na break bagay. down the spiritual curse in your family. How do you do that? Para wasakin yung spiritual curse sa ating pamilya, paano natin yung gagawin? Come to the conclusion that Jesus is a Christ. Tayo ay magkaroon ng konklusyon na si Jesus ang Kristo. Amen? Amen. You know, the idol worship of the father being passed down to third and fourth generation, Exodus 20:34 says. Yung idol worship ng mga magulang, ito ay naipapasa hanggang third hanggang at fourth generation, sabi But sa Exodus. blessing the faith down to 1,000 generation. Pero yung ating pananampalataya, ito ay umabot hanggang 1,000 generation. Amen? Amen. I mean, third and fourth generation of curse versus 1,000 generation blessing. At kumpara natin yung third and fourth generation na sumpa at yung 1,000 generation ng I blessing. mean, God is really telling you, hey, test it. Hold That's on to the covenant. See what happens to your family. Sinasabi ng Diyos na subukan mo at humawa ka sa covenant at tingnan mo kung ano mangyayari sa iyong pamilya. Evangelism is everything, guys. Amen? Yung evangelism, ito ay lahat ng bagay. Amen? Amen. So me not thinking about evangelism meaning you're losing hold of everything. At tayo na hindi natin iniisip yung evangelism, ito ay nabibitawan You're natin lahat losing ng hold of bagay. everything that is important to God. At nabibitawan natin yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. You're losing hold of everything that God uses to bless. At nabibitawan natin yung bagay na ginagamit ng Diyos para pagpalain. Gospel is everything. Amen? Yung gospel ay lahat ng Meaning bagay. Jesus Christ is everything. Amen? Ibig sabihin, si Jesus ang lahat ng bagay. That is true. Evangelism is everything. At kung totoo ito, ang evangelism ay lahat ng All bagay. of the treasures heaven and on earth is in evangelism. At lahat ng bagay sa langit sa lupa, ito ay nasa evangelism. Amen? Amen. I met the mayor. At nagkita kami ng mayor. Big guy. Siya ay malaking tao. Very how do you call it? Aggressive in his demeanor. At siya ay parang aggressive sa kanyang tsura. I was to explain about who we are, At pinaliwanag ko kung sino tayo. what we are doing, At kung anong ginagawa natin. how we want to help the city of Palawan. Paano natin gustong tulungan yung Palawan. And he says, "Oh, you have my full support for whatever you want to do." At sabi niya, ako ay sumusuporta sa iyo sa anumang bagay na gusto mong gawin. So they're helping us a lot. Like all the equipments and chairs and screen, they're helping. At sila ay tumutulong sa atin. Marami silang tinutulong sa atin. You know, they're inviting many of the schools. At nag-invite sila ng mga school, mga estudyante. You know, 3 years ago when we first did Philcore, there was around 1,200 participants. At nung unang ginawa namin yung Philcore, ito ay mga nasa Last 1,300. Was 800 in PNS, At nung nakaraan ay mga nasa 700 sa and then PNS. nearly 2,000 in sports complex. At dun sa sports complex ay mga nasa This year we're 2,000. doing 4,000. At ngayong taon ay gagawin nating 4,000. Amen? Amen. 4,000. Amen? 4,000. Amen? Amen. Is this your event? Ito ba yung event ninyo? Is this my event or is this your event? Event ko ba to o sa inyo? This is your event. Amen? Ito ay event natin. Why you sound like it's not your? This is your event. Amen? Ito ay event natin. Everything is in evangelism, guys. You have to At experience lahat that. ng bagay ay evangelism.
Everything is. Lahat ng bagay. If God is going to open doors, who is He going to open doors to? Who? At kung magbubukas ang Diyos ng pinto, kanino niya ito bubuksan? Remnants who have the evidence of the gospel, Yung mga remnant na merong ebidensya ng who gospel. has heart for evangelism. At merong puso sa evangelism. God will bless you and your future. At ang Diyos, pagpapalain kayo at ang inyong Amen. hinaharap. Amen. What is evangelism? Ano yung evangelism? Healing from original sin. Ito yung kagalingan mula sa original na Why kasalanan. is evangelism everything? Bakit yung evangelism ang lahat ng bagay? Resolves the eternal faith into eternal blessing. At ito yung niresolbahan nito yung ating destinasyon at yung ating What kind of answer will come to you through evangelism? ano yung sagot na darating sa atin sa evangelism? You will become a witness of the gospel. Tayo ay magiging saksi ng gospel. Good news. Amen? Magandang balita. Are you witness of bad news? Kayo ba yung mga saksi ng mga hindi magandang Some balita? people who are witness of bad news. Marami mga tao na witness sila ng hindi magandang balita. You need to be a witness of the gospel. Kailangan tayo maging saksi ng gospel. Amen? Amen. Hey, when you put your heart into that, God, hold on to that covenant. Ilagay natin yung puso natin doon at tumakas sa covenant. You will receive the answer of breaking down forces of darkness wherever you go. At tayo magiging saksi tayo ng wasakin yung pwersa ng kadiliman saan man tayo naroon. And most importantly, you'll be raising up true partisans everywhere you go. At tayo ay magtatayo ng mga tunay na partisan saan man tayo naroon. Remnants in your schools, in your friends. Hey, think, God, I want this answer wherever I go. At saan man tayo naroon, sabi natin, Panginoon, gusto ko ng sagot na ito saan God, man ako I want to naroon. be the mirror that reflects the light of the gospel. Gusto ko maging salamin na nagre-reflect ng ilaw ng gospel. Change me, God. At baguhin niyo ako. Give me healing. Bigyan niyo ako ng kagalingan. That I'm not just sharing knowledge, Na hindi lang ako nagpapasa ng but I'm karunungan. sharing the evidence of the gospel. At ako ay nagpapasa ng ebidensya ng gospel. Amen? Amen. Amen. Where is your concern? Asan yung ating concern? Where is your heart? Asan yung ating puso? Where is your focus? Asan yung ating focus? Must be in the Word of God. Ito ay dapat nasa salita ng Diyos. Amen? You know, we talked about evangelism. At ito ang sinabi ko sa inyo tungkol sa evangelism. I'm not talking about going out into the street and start talking all over. Hindi ko sinasabi na lumabas tayo at magsalita ng kung ano-ano. What is witness? What is evangelism? Ano yung evangelism? Healing yourself. Ito yung pagalingin yung ating sarili. And with that evidence, healing other people. At sa ebidensyang ito, pagalingin natin yung ibang mga tao. Changing this world Baguhin natin yung mundong ito through the power of the gospel. sa pamagitan ng kapangyarihan ng gospel. Let us do evangelism together. Amen? Gawin natin yung evangelism sama-sama. We are a church built for evangelism. Tayo ay simbahang ginawa sa evangelism. Okay? Amen. If you don't care about evangelism, you cannot stay here long. I'm telling you, it's going to be boring. Kung wala kayong pakialam sa evangelism, hindi kayo tatagal at ito ay If magiging you don't boring. like evangelism, I'm telling you, it's going to be boring in this church. At kapag hindi nyo gusto ang evangelism, magiging boring ang But simbahang if you ito. love the gospel, Pero kung mahal natin ang if you gospel love evangelism, at mahal natin ang evangelism, God will bless you through this church. at papapalain kayo sa pamagitan ng simbahang ito. Amen? Amen. Let's pray. Heavenly Father, Amen. we thank you so much. Ama sa langit, salamat po. Thank you so much for our precious members of our church. Salamat po sa mga member ng aming simbahan. Help them to enjoy true evangelism in their life. Tulungan niyo po kaming ma-enjoy yung tunay na evangelism sa aming Let buhay. they all become the witness of healing through the gospel. Sila ay maging saksi ng kagalingan mula sa The gospel. ones who are healing in the field. At magdadala ng kagalingan sa field. The ones who are raising true disciples in the field. At magtatayo ng mga tunay na disipulo sa field. We thank you, we love you, we pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po ito yung aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen.